Sa parawing pen natin, so kailangan natin dito, ito yung pinaka pangsalo ng flooring nya. So ang kailangan natin ganito ay kada isang parawing pen 8 piraso. Sa sukat nga pala nito, yung kada pangsalo natin sa flooring ay 89.5 cm. Cm po yun, 89.5 cm. Dito lang sa pangsalo natin. Pagputol na tayo dito, bali 18 piraso tong pipe natin na schedule 14 na Eagle brand. Yan. So pakita ko sa inyo yung guide ko. So ito yung guide ko. Yan, may mga guhit na yan. Yan yung pinaka guide natin para pag kinating mamaya natin ay iskwalado siya or naka siya 90 degree ang pagputol natin ay pag-cut natin mamaya. Ayan, lahat yan may mga marking na ito. Lalagyan ko pa lang ng marking. Ayan. So may nagtatanong sa atin kung para saan daw to yung mga blue line na to. So kahit anong kulay po yan, ay ito pa ginagamit ko sa pinaka marking niya para makita ko kung pinagtatapat ko yung mga linya. Parang eskwalado. So parang ganito. Yan. Ito. Sample lang ako kayo nito. Yan. Saka dito. Ito yung pipe natin. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Tatapat lang natin yan dito. Yan. So yan eskwalado. Sa gitna. Yan. Yan. Kabila. So yan. Pinaka-guide ko na yan para sa eskwalado natin. So may nagtatanong sa atin kung para saan daw to yung mga blue line na to. So kahit anong kulay po yan, ay ito pa ginagamit ko sa pinaka-marking niya para makita ko kung pinagtatapat ko yung mga linya. Parang eskwalado. So parang ganito. Yan. Ito. Sample lang ako kayo nito. Yan. Saka dito. Ito yung pipe natin. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Tatapat lang natin yan dito. Yan. So yan eskwalado. Sa gitna. Yan. Yan. Kabila. So yan, pinaka-guide ko na yan para sa eskwalado natin. So ito palang linyang to. So bukod sa pagiging eskwalado, kaya ako naglalagay nitong linya na to, ay para din dito, kunwari ito, diba? Maglalagay natin to dito. Yan. Isa dyan. Tapos isa dito. Yan, dito. Yan. Yan. Yung linyang yan, diretso po yan hanggang dito. Yan. Layo-layo nga natin. Yan. Diretso yung linyang yan hanggang dito. So nagiging guide din po natin yan para itong nandito sa side na to, saka yung dito ay magkatapat. So parang ganito rin yan. Ito yung ginawa nating frame. Yan. Itong linyang yan, yan, magkatapat hanggang dun po yan. Para yung pagkat natin dito ay kuha, saka hindi malaki dito sa kabilang side, hindi maliit dun sa kabila, para pantay lang. Yan. So gamit ko po yung mga linyang yan para hindi ako maligaw, para hindi maligaw yung ginagawa ko. Kasi pag konting tagilid lang, kunwari yung cut natin na to dito napunta, tapos itong isang to straight lang dito, yan, straight lang dito, ang mangyayari po niyan tagilid. So hindi po yan magiging eskwalado at medyo nakaangat yan. Kaya gamit na gamit po yan. So yan, yung frame natin. Gamit na gamit po yung linyang yan. Kaya lahat ng ginagawa ko, once na mawakan ko baka, nilalagyan ko na agad ng linya para hindi ako maligaw. So yun lang. Ngayon walan tayo ng kuryente, kaya bukas na ulit ang trabaho natin. So yun lang naman ginagawa ko. Ito, so nawalan ng kuryente, hindi pa ako natapos dito. Ito, kulang pa ako nito ng mga 20 pieces pa na ganito para dito yan. Yan.
20 pieces pa. Dito sa paa, kompleto na ako. Bukas na ulit. Pahinga raw muna tayo kaya nawalan ng kuryente. So fabrication na tayo. So, maglalagay tayo dito ng ano. Yan yung mga pinagkakat natin kahapon. Yan, isa dyan, saka isa dito sa kabila. Yan. Yan. So ganito. Yan. Yan. So dalawa na yung nagagawa natin. So ang kailangan natin ay 16 pieces. So ito yung mga pinagkakating natin. So dito tayo natagalan sa pagkakating na to. Kasi mano-mano. So guide, tapos wala tayong cut off dito, grinder lang. Yan. So ganyan siya. So itong pinaka-guide ko yung angle bar dito. Yan. Nandito. Yan. Pinaka-guide ko tong angle bar na to para straight yung ating pinaka paa niya dito. Yan. Okay na full weld na natin lahat yung ano, yung pinaka pansalo dun sa flooring natin. So ito lalagyan na natin ng pinaka harang to or paa. So dahil wala tayong nabilhang plate na malaki-laki, so ang binili ko na lang na plate ay ganito. Yan. So ganito na lang, kaya lang napakakapal. Napakakapal lang nabili natin, kaya pala napakamahal. So 600 ang isang length nito. Tapos ang gagawin ko na lang, puputol-putulin ko kasi ang kailangan ko ay 10 by 12 cm. Yan. Tapos ang gagawin natin ay i-ano na lang natin to. Pagdidikitin ko na lang to para sumakto dito. Yan, dito sa paa niya. Napaganyan yan. Yan. 10 by 12 ang kailangan ko. So, kailangan nating magdikit ng dalawa. Yan. So, may nagawa na tayo dito. So ito lang gagawin natin. Ay, mainit. Aray ko po. Mainit. So ayan. So konting konting hinang lang dito. Yan. Tacking lang. Kasi ito naman ay ipo-full weld natin dito. Yan. Ganyan. Full weld natin diyan. Kaya hindi na natin to kailangan i-full weld. So tacking lang. Yan, meron na akong 5 paa. 2, 4, 5. So ang kailangan ko na lang dito, bale 12 ang kailangan ko. So 7 na lang. 7 ganto na lang ang kailangan ko. So mainit. So tacking lang sa likod, tapos dito 3 spot lang, 1, 2, 3. Kasi dito yung pinakabilog niya, ipo-full weld ko rin niya. Kaya ito kahit hindi na naman sa totoo lang, kahit hindi na naman to, kailangan ko lang pagdikitin sila. So ayan yung pinaka lagay ng sapatos. So pagkalagay natin ng plate na to, hanap tayong hindi mainit yan. Pagkalagay natin ng plate nito, maglalagay tayo dito ng kahoy. Yung kahoy na ilalagay natin ay mahogany. Ang sukat ng kahoy ay so 2x4 na kahoy ang kailangan natin. Tapos ikakat na lang natin yon na sakto dito sa sukat na to. Tapos lalagyan natin ng tornilyo. So yon, pupulod ko na yan. Tapos ito na lang, ito lang muna gagawin ko ngayon. Ito na yung plate na pinagdikit natin. Lalagay na. So lalagyan na lang natin dito ng kahoy. Ayan. So ayan, okay na. Yung 3 pa lang pala. So papakain muna ako ng baboy. Mamaya na ulit. Medyo masikip pala itong pesto natin.